Sumainyo ang kapayapaan. Tunay na tapat at wagas ang pagmamahal niya. Kung ang kadiliman siyang maghahari, walang pangunawa kailanmang magaganap. Subalit kapag ang liwanag ang siyang naghari sa tao, unaway kakantan, tunay na galak. Sapagkat ang dulot ng amay kaliwanagan, kapayapa at kasiyahan, kaya't magtamasa nawa lahat, yaong kanyang mga anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Bakit nga ba nagaganap sa tao ang magulumihanan, ang malito at mawala ng sigla o pag-asa? Sapagkat ang tao ay tao, madaling mag-isip ang kanyang pag-iisip, madaling malito, magulumihan at mag-isip ng kung ano-ano. Subalit, nandiyan ang Ama, nandiyan ang Espiritu niya, kasama sa mundo, kapiling ng tao. Ngunit kay daling sabihin, paano madarama? Paano makikilala? Mahirap tumanggap kapag hindi ka nakabukas. Walang pangunawa, di nakakaunawa. Subalit kay daling tanggapin at unawain kapag ang bukas na isipan ay naghahari kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano man ang sabihin mo sa taong sarado ang pangunawa sa bagay na sinasabi mo'y di maunawaan. Gaano man kay dali ang mga pangungusap mo sa taong mahirap tumanggap, hindi ito magaan. Subalit gaano man kahirap para sa isang tao kapag ang pangunaway nasa kanya, madaling niyang natatanggap ang yaong mga aral ng Ama. Kaya't yaon ang nais niya, ang mabuksan ang pangunawa ng bawat isa, ang makakilala sa kanyang kalooban, makadama sa kanya. Yaon ang sa tuwin ay sinasambit, ngunit ilan ang makikinig. Yaon ang sa tuwin ay pinababatid, ngunit ilan ang makadarama. Yaon ang sa tuwin ay layo ng Ama, ngunit ilan ang tatanggap. Yaon nga ang layon at nasa ng Ama, ngunit sinong susunod? Kaya't mapapalad ang nakatanggap, nakakilala at sumusunod. Sapagkat hindi tao ang sinusundan, kundi yaong Ama na di nasisilayan. Subalit damang-dama ng mga tumanggap at kumilala, yaong kanyang espiritong buhay na buhay. Kaya't ang bawat isang tumanggap, na pagbago ang isip, na bago ang kaisipan, na bago ang damdamin, na iba ang damdamin, na iba ang katwiran, na bago ang katwiran, sapagkat katwiran ng Ama siyang kanilang kinamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yaong tapat na nagmamahal, masusuri niyo at matatanto itong aking ituturan. Subukan mo taong mapagmahal sa iyong asawa. Habang nasasaktan ka, parang nagpupuyos ang damdamin mo sa maling gawa niya. Gusto mo siyang layuan, gusto mo na siyang hiwalayan. Yaon ang tao. Subalit kapag nakita niya kung papaano na ito'y parang nagsisisi, nagbabago agad ang pag-iisip niya. At anuman ang gawin niya, parang nandun pa rin ang pagmamahal niya. Kung ikaw tao, gayon ka, ano pa kaya ang Ama? Kung ikaw tao na hindi wagas at tapat ang pagmamahal mo sapagkat hindi naman ikaw ang nagpalaki sa iyong napangasawa at lalong hindi ikaw ang kanyang magulang, ano pa kaya ang tunay na ama at tunay na magulang? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, yaon ang nagsisilbing patotoo ng Ama, ang pag-ibig. Kapag nasa puso ng tao, natututong magpatawad.
Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, bawat araw, bawat segundo ng buhay, walang mithi ng Ama kundi siya ay pakinggan. Ngunit di lahat ay makikinig sa Kanya at di lahat ay tatanggap. Sapagkat hindi siya nakikita at di nababatid ng lahat ang mabuting gawa niya, at di siya nadarama sapagkat hindi nga siya makita at hindi siya nakikita. Subalit kay palad ng mga hindi man nakakita, subalit dinama sa damdamin nila at naghari ay siya. Hindi man siya mahawakan, ngunit damang-dama nilang kasama't kapiling siya. Yaon ay ang kanyang espiritong taglay ng sinuman, na kung papaano siya'y nakapanahan sa katawan, yaon nga ang amang kumikilos na di nalalaman. Di nakikita, di nababatid ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung minsan makapagtatanong ang tao, ngunit kapag ibinigay ng Ama ang unawa at pangunawa, na ibibigay niyang marapat kung papaano ang dapat pagnilayan ng lahat. Ng lahat na sa Kanya'y tumanggap, kumilalang ganap. Nawa mga mahal ko, makilala niyo't matanggap ganap ang Ama, upang ang inyong pag-iisip ay mapagharian niya, upang ang inyong damdamin ay mapangunahan niya, at huwag maghari at manguna ang pagkatao nyo, at mangibabaw ang katauhan. Sa gayon, tibay ay pagkakalob niya sa damdaming marupok. Lakas ay bibigay niya sa isip na mahina ang pangunawa. Sapagkat siya ang kalakasan at pagtitibay ng sinuman, ang lahat ay kaya niyang gawin. Kaya't ang mahirap para sa iyo, magaan niyang gagawin para sa iyong anak niyang mahal na mahal niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Bayaan na natin mamaya ang pagbasa. At ngayon, nawa ay narinig ninyo ang mga pangungusap. Naunawaan ninyo kayong mga may pandinig, at yaong walang mga narinig, naway nakadama naman at madamay Ama. Buhay ba ang Ama? Paano ba nagkakaroon ng hidwaan? Ang magkaibigan, ang mag-asawa, ang magkakaanak, ang kapitbahay, ang magkapatid, ang anak at magulang. Hindi bagat ang dahilan ay walang pagkakaunawaan? Kaya't ang Ama ang nagbibigay ng unawa, at paano ka mabibigyan kung hindi mo siya kikilalanin? Kung hindi mo siya tatanggapin, kung hindi mo siya susundin, kung hindi mo siya pakikinggan. Walang pinagkaiba sa isang tao na salita ng salita, sigaw ng sigaw, wala namang makarinig. Nasa bundok siya at nasa bukid. Ngunit ang Ama, binigyan ng sentido común, common sense ang tao. Pagninilay, pag-iisip ay dapat na gawin, sapagkat siya ang nagbigay noon. Sa Kanya nagmula ang pag-iisip ng tao. Kaya't kung ang tao ay totoong may takot sa Ama, totoong kilala siya at kinikilala pa, walang hindi susunod sa Kanyang mabuting layunin. Walang susunod sa Kanyang mga mabubuting adhikain. Walang tatanggap sa Kanyang mga panukala at mabuting kautusan, sapagkat siya ang pawang kabanalan at katotohanan. Buhay ba ang Ama? Kaya't ikaw na magulang, subukan mong maunawain ka. Kapag yung anak mo'y nagkakamali, at ang Diyos Ama ay sumasa iyong katauhan,
Makakaya mo siyang kausaping banayad. Magagawa mo siyang arugain at kupkupin. Magagawa mo siyang pagparayain at unawain. Magagawa mo siyang tanggapin at mahalin. Sapagkat mahal mo siya, di ba ga? Yaon ang Ama, gayon siya. Kaya't kung papaano may taong gayon, nakawangis sa kanyang ugali, nakamukha ng kanyang gawa at mga gawi. Ngunit kapag ang tao ay masama ang ugali, sino ang kanyang kawangis? Kanino siya kamukha? Hindi kanya yaon at hindi kawangis yaon ang kanyang gawa. Sa makatwid, gusto mo pala tao, weka nga niya, makawangis ng gawa ko, di dapat sundin mo ako. Gusto mo pala tao'y lumigaya at sumasaya ang buhay mo bawat araw, di ako ang isa-isip mo. Ngunit kapag ako ay nawalay sa iyo, gugulo ang isip mo, malilito ka kung wala kang maapuhap na katwiran, maaring ikaw ay mawalay ng lubusan. Buhay ba nga ma? Kaya, ang nagaganap sa mga nagpapakatotoo at nagpapakatibay, nagpapakatapat, silang hirap na hirap. Bakit? Tagabuo ka, ngunit ang pamilya mo hindi perpekto. Binubuo mo ang iba, ginagamit naman sila ng kalaban ng Ama, sapagkat doon minamasdan ng Ama kung paano mo ito pagtitibayin sa sarili mo, tagapagbuo ka kapag katapos itong pamilya mo'y gayon. At kung hindi ka matatag at matibay, at inisip mo'y pagkatao, doon na papasok yaong, ayaw ko na, tagabuo ako pagkatapos ganito. Ngayon kung may pangunawa ka, papasok sa iyo'y ito, anak, yaon ang pagnilayan mo. Hindi nga ba't sa mga nakikinig sa akin, tagabuo ako? Ngunit sa mga anak kong ayaw akong pakinggan ay nawawasak sila. Di nga ba't gayon din ang pamilya? Kung nagpapakabuti ang ama't ina, ngunit ang anak ay lumalayo sa kanila, mabubuo bang perpekto sila? Gayon din sa samahan. Kung ang nagpapakatutoy 10 at ang 5 ay ayaw, hindi masasabing buo at kumpletong maganda ang sama-sama sapagkat may naninirang 5. Kaya't ito ngayon ang pinagbabatahan ng 10 nagpapakatotoo. At kapag nanaigang pagkatao nila ay maaring maagaw ang isa sa kanilang 10 at makasama na nitong 5. Ngunit ito ngayon ang pinagtitibay at pinatatatag ng Ama. Yaong kung paano manasumpungan siya at pinatatag, pinatibay ka, huwag kang makitangay-tangay sa 5 wala sa Kanya. At yaon ang layon at nasa ng Ama. Sumama ka sa Kanya, sa kabutihan at katotohanan niya, ngunit huwag kang sumama sa alam mong hindi Kanya. Kaya naman, ang mga anak niyang tapat at totoo, saan man dako sila makisama, saan man dako sila makitungo, saan man sila dako tumungo, saan man sila dako gumawa at makigawa, nandun pa rin ang presensya niya. Sapagkat siyaon ang patutong espiritu niya ay hindi nawawalay sa kanila. At sino man ang pakitunguhan at pakisamahan, buo pa rin ang loob nila. Maliwanag pa rin ang pangunawa, nandun pa rin ang unawa, hindi pa rin sila natatangay ng kanilang kapwa, yaon ang patutong espiritu ng Amay buhay sa kanila. Subalit, ikaw ba'y umalis sa iyong kupunan na buong buo at malakas, ngunit nang nakihalubilo ka sa iba'y nagawapikat, nagawak, hindi ka ganap. Yaon ang patotoo. Marupok at mahina ka. Malam mo palang marupok at mahina ka, ba't nakisama ka sa kapwa mo mahina? Kung batid mong mahina ka, totoong Ama tinatanggap at kinakilala mo, dapat di ka hihiwalay sa mahihina kasasama, kundi doon sa tuwirang batid mong nagpapalakas ay Ama. At siyaan ang mundong ito. Ang madaling magapit makuha ng demonyo ay marurupok ang pananalig sa Ama. Mahihina ang pagtitiwala. Kulang sila sa pagtanggap. Kulang sila sa paniniwala. Kulang sila sa pagtitiwala.
kulang sila sa pananalig, kulang sila sa pananampalataya, sapagkat ang pagkatao ang pinaniniwalaan nila. Ang katauhan nila ang tinatanggap nila, hindi ang Ama, at ang kapwa nila, yaong sinasa kanilang kaisipat damdamin. Ngunit ang tuwirang akin anak, pakatandaan mo, anuman ang ipakita't anuman ang gawin ng sinumang kapwa niya, matibay niyang paninindigan, ako'y sumasa kanya. At yaon ang pawang katotohanan ng ginampanan ng tapat at totoong anak. Laksaman ng ilang libo man, milyon man ang nakasama ng Espiritu ng Ama, hindi na bago ang pagiging totoo, hindi na iba ang pagiging tapat, hindi nag-iba ang pagmamahal, hindi na bago ang kapangyarihan. Patotoo lamang na matibay manindigan ng Ama at tapat siya sa tuwina. Ikaw ba'y anak ng Ama? Siya ba'y tinanggap mo na sa puso mo? Siya ba ay nasa isip mo na? Kung magkagayon, patotohanan mo anak niya. Sadyang darating sa buhay ng taong tagapagbuo, winawasak naman ng kalaban yaong kanyang sariling dapat ay maganda. Bakit? Sapagkat tinitingnan ng Ama, kung nais mong makilalang lubos ako anak, yamang ikay nagbubuo ng iba. At kung may nagwawasak man sa mga mahal mo sa buhay, ako naman ang tagapagbuong kasama mong bumuo ka sa iba, hindi bagat mabubuo ko rin sila? At yaon ang nais ipaliwanag ng Ama, at yaon ang nais may pahiwatig ng Ama, at yaon ang dapat tanggapin ng marami, sapagkat matatawag ka lamang totoong taong sa Kanya'y tumanggap na kapag natanggap mo gayon pala. Sapagkat pinakita ng isang Hesukristo, buong manindigan tapat na masunod ang Ama. Subalit ang mga nangwawasak ay di totoo. Subalit ang mga humawasak ay hindi ganap. Ngunit ang totoo at tapat ay di nakasunod sa nagwawasak at di sumunod sa mangwawasak, kundi matibay na sumunod sa kalooban ng Ama. Kaya naman, nabuong ganap ang lakas at pagtitibay at nabuo ang panindigan na walang kapantay. Alagad ka ba ng Ama? Kilala mo ba siya? Tukso ba'y dumatal sa'yo? Ito bagay nilayuan mo? O nakihalubilo ka't nakisama sa tukso? Nakisakay ka ba sa kamalian? Sumama ka ba sa kamalian? Paano mong natunto ng Ama? Paano mong kinasamay siya? Paano mong naaliw sa buhay mo at kinaaliwan mo siya mismo? Kung magkagayon tao, magbulay, magtanto ang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, ang tunay na tinanggap ay Ama, kasama ay mga kapwa-tao, lumipat ay asal hayop, ang nilipatan at pinakitunguhan, nagpaikot-ikot asal demonyo, asal Juano, asal na Petra. Hanggang sa napaikutan ng lahat. Ngunit nandun pa rin at nakatindig ang pundasyon na kinaloob ng Ama, sapagkat patutoong siya ang pinanguna. Tao, kayang gawin ito ng Ama sa inyo. Kayang buklurin kayo. At di kayo totoong lingkod at tapat na lingkod kung sasabihin nyo, wala kaming problema. Maganda, mabuti, maganda, mabuti, maganda, mabuti. Hindi totoo yan. Sapagkat ang isang Hesukristo, maganda pinagmulan. Tunay na mabuti ang pinagmulan. At binaba sa kabutihan. Inihalay sa kabanalan. Ang Mariang nagluwal ay totoo at tapat din naman. Ngunit bakit ang nakasama ng Kristo'y hindi totoo? Sa makatwid, doon nasusukat ngayon tao ang pagiging totoo mo. Doon mo pa iiralin ngayon ang katotohanan sa iyo. Sa mga nakasama mo at pinakitunguhan ng mabuti, ngunit di ka ginantihan ng mabuti. Sa mga minahal mo, ngunit ginanti sa iyo'y puot at galit. Sa mga binigyan mong karapatan, ngunit di ka binigyang karapatan.
sapagkat ang Amang may karapatan sa iyo, sapagkat ang Amang nagmahal sa iyo, sapagkat ang Ama aaliw sa iyo, sapagkat ang Ama ay tatanglaw sa iyo, sapagkat ang Ama ang lahat sa iyo. Di ka man tinanggap at sinunod ng kapwa mo. Ama ang sinunod mo, siyang bahala sa iyo. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, kaya naman, kung sa kabila ng pag-aliw mo, pagkatapos mong umaliw, may nagpalungkot sa iyo, huwag kang patatangay sa nagtatangay sa iyo ng lungkot, kundi pakinggan mo ang Amang aaliw at pakikinggan mo siya, sapagkat siyang kaaliwan mo. Doon nakita ng Ama, totoo kang nag-aliw, sapagkat di nasama ang lumbay sa puso mo, sapagkat nadama mo siyang aaliw sa iyo, kaya't ang inaliw mo'y naaliw, maging ikay naaliw niya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Paano niyo ito mawawawaan kung walang magtuturan? Paano nyo mababatid kung walang magpaparinig? Paano nyo masasabing nangusap sa ilang, nangusap sa dawag, nangusap sa lalim at ibabaw, kung hindi ito nagaganap? Tao, kaya't ang pasubali ko, nakitungo ba kayo? Nagpasaya ka ba ngunit dinulot sa iyo'y hindi? Galak ba ang kinamtan mo o lumbay? Tao, patotoong nasa puso mo ang Ama mo. Ang iisipin mo'y umaliw ka, kaya't di ka patatangay ng nangaagaw sa iyo para malumbay ka. Sapagkat siya ang nasa sa iyo, kaya nagawa mong umaliw sa kapwa mo. Tao, nagpalakas ka ba ng kapwa mo at lumakas naman ang pinalakas mo? Ngunit ikay naagaw ka ng kahinaan, patatangay ka ba? Kung napatangay kay hindi ka totoo, huwad ka pala, sapagkat nagagawa mong magpalakas ng kapwa mo, sarili mo pala'y humihina. Yamang tinuran mo'y Ama ay sumasayo, manindigan kang Ama rin ang magpapalakas sa iyo, kaya't kailan may di kahihina, kundi habang namamahagi ka ng lakas, ang Ama naman ang pupuspos sa iyo. O tao, tumanglaw ka ba sa kapwa mo? Nagbigay ka ba ng liwanag sa kanila? At ikaw ba'y naaagaw ng dilim? Bakit? Kung tunay na nasa liwanag ka't nasa iyo ang liwanag, batid mo ang gawa ng dilim at batid mo ang gawa ng liwanag. Ikaw ba'y paaagaw sa dilim na batid mong nasa liwanag ka? Diyan mo ngayon ipakita sa Ama. Ang liwanag nga ang nasa sa iyo, kaya't di mo pananaigin ang dilim ng isip mo, sapagkat ang maghahari ang liwanag na may unawa ka. Kaya't kung papaano'y binigay mo ang unawa sa kapwa mo, patuloy na binibigay ng Ama ang pangunawa mo, yamang siyang pinangunguna mo at di pananaig, yaong pagkatao ng kapwa mo. O tao, mawawaan nyo nawa, yaong aking itinuran. Binaybay ko't hinagap, ning isip nyo'y di mabatid. Ngunit kung kayo'y nakinig, kayo nga'y nakarinig. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Doon papasok yaong kailanman ay hindi maaring mag-akay ang bulag. Sapagkat ang bulag ay hindi makapagtatawid sa lumbak. Ang bulag ay hindi makapagtatawid sa matinik. Ang bulag ay hindi makapagtatawid sa batuhan. Parehas silang masasaktan niyong kanyang inaakay. Kaya't siyaon ang patotoo. Ikaw ba ay nagbigay ng daan sa kapwa mo? Huwag kang patatangay sa nag-aagaw sa iyo para igubok at ibagsak ka, kundi patuloy mong panindigan nandyan ang Ama mo. Kung paano ka nagtawid ng kapwa mo, itatawid ka rin niya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya nga't iniiba ng Espiritu ko ang salita ko, upang mawawaan ninyong kaibahan ng kaisa ko at ng kaisa ng mundong ito. Kung kayo'y kaisa ko, kaisa kong nanununtunan sa kalooban ng Amang sa inyo'y marapat tanggapin at pangibabawin. Pagkatapos mo bang nagbigay lugod at galak, ikaw naman ay nais na agawit, gupuin at ibagsak. Bakit? Sino ang panindigan mo? Sinong panuntunan mo?
Sinong sandigan mo at sino ang buhay mo? Tawagin mo ang kasama mo habang nagpapalakas ka. Tawagin mo ang nagbibigay liwanag sa iyo habang nagbibigay ka ng liwanag sa kapwa mo. Tawagin mo ang taga-aliw mo habang umaaliw ka sa kapwa mo. Tawagin mo ang nagbibigay unawa sa iyo habang binibigyan mo ng pangunawa ang kapwa mo. Doon pakikita niya sa iyo. Siya nga mismo ang nagturo sa iyo. Hindi ang kung sino. Siya nga mismo ang tinanggap mo. Hindi ang kung sino. Siya mismo ang sumasayo. Hindi ang kung sino. Kaya't panindigan mo, siya'y suma sa iyo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi baga lalabas kang katawa-tawa? Pagkatapos mong nagpasaya't umawit ka sa kapwa mo, kinantahan mo, inawitan mo, tinulaan mo, kinausap mo, pinasaya mo. Pagkatapos ikaw ay hindi masaya. Kaya't ang wika ng Ama, pinili ko kayo, sinala ko kayo, binahaginan ko kayo, akong sumainyo. Kung magkagayo ng bawat kakulangan nyo'y kapunuan ay ako, at ang bawat kahinaan nyo'y ako mismo ang lalakas at magpapalakas sa inyong mahihina. At doon makikita nyo kung paano kumilos ako, kaya't kung ako'y ako sa inyo, tatatam kayo tao. Nekarameneyahana machakaramaleyana, haleya karamaneya kara, neheya karamo yun, hatchakaramaleya. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kaya naman, kung ikaw ay nagbuot, nakabuok at bumuo sila, ikaw ba'y aasang mawawasak ka? Hindi bagat aasahan mong higit pang bubuuin ka sapagkat tagabuo ka ng wasak na kapwa mo? Pagkatapos mo bang nagpasaya't inaliw ang kapwa mo? At naaliw naman sila'y kayo paluluhain na ng Ama? Kung magkagayon at batid mo ang mga udyok lamang sa iyo'y pagpapadilim ng isip mo, pang-agaw ng lakas mo para mawala ang pananalig mo, bakit tatanggapin mo? Kung tunay ka sa akin, wika nga ng Ama, anak ako ang pakinggan mo at suungin mo'y ako. Sa gayon di ka matatangay ng makasanlibutang tao at mga taong huwad sa pananaw ko. Ako pa rin ang pakinggan mo at sumaakin kang totoo. Akong magpapabago ng isipan ng mga tao na minamahal mo't minamahal kang tuwiran at nagmamahal din sa akin. Kung magkagayon, kung kami kaisa at ikay kaisa at kayo'y kaisa, iisa lamang tayo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung masusunod nga lamang ito lahat ng tao, at kung tuwirang susundin nga lamang ng lahat ng tao, di nga ba't may liwanag na tatanggapin sila? Di nga ba't maiibsan lahat ang lumbay ng sinuman? Di nga ba't tatatag ang buhay ng sinuman? At magiging galak sa kalooban, yaong kakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Ikaw ba ay dumamay? At ang dinamayan mo'y tinawid mo at nagala? Ikaw bang tagadamay at dumadamay ng kapwa mo'y pababayaan ng Amang ibagsak? Dili kaya'y nagbigay ka ng kabusugan, ikay gugutumin? Dili kaya'y ikaw'y nagsubo sa kapwa mo'y ikay aalisan? Dili kaya'y binigay mo ang lakas mo, ikay aagawan? Hindi gayon ang Ama mo. Habang mabuti ang nakikita niya sa iyo'y mabuti rin ang ganti niya. Lahat ng kabutihan mo'y gagantihan niyang higit pa. Kaya't kung tapat at totoo ang puso mong gumawa, siyang mananaig sa buhay mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya't habang pinakikibakahan mo, yaong dulot sa iyo para agawin ka't maging dilim ang isipan. At doon ay mawala ang pananalig at pananampalataya mo. Hindi ka patatangay sapagkat ang nasa isip at damdamin mo, hindi mo ko kaya sapagkat ako'y nasa Ama. O tao, yaon ang nais ng Ama. Suriin nyo umaagaw sa inyo. Suriin nyo manlilinlang sa inyo. Suriin nyo tutundin nyo. Suriin nyo ang kakamtin nyo.
mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, at nang makita ng Ama ang katapatan ng mga totoong nakikipagtotoo sa Kanya, ibibigay niya kung ano ang dapat sa kanila. Kaya naman, tinanggap mo bang lumuha? Lumuha ba ang iyong mata sa kabila ng ikaw ay nagpagalak? Luha lamang yan ang pagsusuba mo marapat. Luha lamang nang yan ay pagtigib ng pananalig. Luha lamang yan marapat ng pag-asa. Subalit, wag luha ng panunumbat. Bakit mo ko pinaaliw sa kapwa ko? Bakit mo ko pinagalak sa kapwa ko? Bakit mo ko pinalakas sa kapwa ko? Ngayon ako'y ginaganito mo. Hindi ka tao. Hindi ka totoo. Sapagkat kung totoo ka, dapat alam mo, anak, panlilin lang lamang yan sa'yo. Labanan mo at ako'y kasama mo. Kasama mo at di kita iwan. Espiritu mo ng buhay at espiritu mo ng katatagan. Kung magkagayon at ako nga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, at nang napatotohanan ng Amang siya'y sumasayo, ang nanggagapi sa iyo'y siya ang nagapi. Ang umaagaw sa iyo siyang nawala, at ang nananakit sa iyo'y inalis niyang ganap, at binuhay niya sa iyo, tuwiran mong galak. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandama ay nakadama, ang matapat ay nasiyahan, ang totoo ay nagalak. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman, nang hindi sila natalot na agaw ng kalaban ng Ama, tumakbong lumilisan at tinuran, hindi mo siya kaya, akin siya. At nagwaygawan ng Ama, pinagpangalandakan niya, ito ang anak ko, sa akin siya. Sino ang masasabi ng Ama ngayon, ito ang anak ko, sa akin siya? Pinaglaban niyang akin, nakita ko ang sa akin, kaya't ako'y sumakanya. Ako nga ang akin, at akin pa rin ang sa kanya. Kaya't ang sa kanya ay sa akin, at ang sa akin ay kanya. Kaya't magkadaop kami. Tao, mithin niyong kamti nito, at nang mapagwagaywayan niyo, buhay ang Ama ninyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nananalig nga ba kayo, ngunit inaagaw kayo ng sakit nyo? Para manghina, mawala ng pananalig at pananampalataya? Nananalig nga ba kayo, ngunit inaagaw kayo ng magulong isipan nyo? Paano niya mapapatotohanan siya ang sumasa inyo? Nananalig nga ba kayo, ngunit may puot kayo sa puso nyo? Paano totoo siya sa inyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hatyo karamalaya, nekkarameneyahana. Kaya't ang may pagninilay, pagtatantot, pagbubulay, pagkatapos ang mga pinagdaanan, napapasalamatan niya ang nagbigay, nagpahiram ng buhay. Hambing sa isda binibiyay, ibig sabihin ay binibiyay sa tubig, binubuhay sa tubig. Kayo rin ay binubuhay sa tubig ng malinis, upang bukal na tubig na yaon, makapanahan kayong buhay. Sumain nyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, mapuspos kayo ng kaliwanagan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Bakit matikas, matibay, mabilis kong nasambit? Yaon ang patotoo ko. Hindi ito pinag-aralan. Kusa ko itong idinatal. Ginamit ay katauhan na inyong minamasdan. Ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sino ang nanaigay ama kung ang pinanaig niya'y sarili niya? Kanino mananaig ang amang ang pinahahalagan ay bagay at salapi? Sinong magtatagumpay sa sanlibutan kung mithiin ay kalaman, laman lamang? Yaong laman na mahidhid sa laman. Ang mithiin niyo'y espiritu, makapanahan sa laman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Naunawaan po ba ang mga inaral ng totoong Diyos? Mapalad po kayo at alam nyo na yon, narinig nyo na ako, pakikinggan ko pa lamang. Kaya bang isiwalat ng taong-tao yaon? Yan ang isiniwalat ng totoong Espiritu. Kaya't ang nasa katotohanan ng Espiritu, nagkaisang pandama at nakaunawa sila. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ngunit, habang nangungusap ba'y kung anong lumilit at gumugulo sa isip mo't damang-dama mo'y galit po at hinanakit at kung ano-ano, palisin mo na sa'yo, masamang espiritu. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung ama'y nagmamahal, sa puso'y nararamdaman, kumikislot sa iyong katauhan. Yaong kanyang wagas na inalay, pagmamahal na walang kapantay, saan ka man pumarot pumariyan, damang-dama mong lubusan. Kay sarap-sarap mabuhay, kung ama'y nasa katauhan, sa kanyang pamamaraan, pagmamahal na walang hanggan, Espiritong Banal, sa katauhay nananahan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya bilang isang mangangaral at lingkod na mainam, kung gayon ang layunin mo, tuntunin mo, ang bawat inaaralan mo'y damang-dama mo kung sinong tulad ng katulad ng sayo. Subalit damang-dama mo rin kung sinong di nakakadama, sapagkat yaon ang patotoo, Ama ang kasama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman ang kaisa mo, masayang masaya. Ang hindi mo kaisa, nagpupuyos, damdamin nila. Nagtatanong ang isipan, gaano katotoo yaan, sapagkat di nila nawawaan, tapat na makatotohanang salita ng amang mahal. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, makinig ka muna bago ka tumutol. Pakinggan mo muna bago ka magsalita. Sumuri kang mabuti, wag sa mata, wag sa tenga, kundi sa puso mo, nang maramdaman mo, tapat na ama mo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, wag ka nang magtaka, ikaw na nangungusap sa kapwa mo, kung di ka matanggap at maunawaan. Dahil ikaw rin hindi mo naunawaan ang totoong aral. Ngayon kung naunawaan mo ang totoong aral, una kang susunod, una kang tatanggap, una kang makikinabang. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa
ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa. Lagi niyo pong aasahan yan, sabi nga ng Ama. Isang araw, may nagsabi, Apo Kunching, paano po ba malulutas ang aking problema? Sabi ko, Ama, kung magbibilang tao ako'y pipilosopuhin ko ito. Hanggang ngayon, di mo alam kung paano mo lulutasin ang problema mo. Ako nga, karami kong problema. Kung ang tatanungin mo ay kung paano lumutas ng problema mo, hindi ko alam kung ano problema mo, kung ba't hindi mo malutas-lutas eh. Subalit, ang wika ng Ama, Anak, yaon ang mga lingkod. Lumulutas ng problema ng may problema. Ngunit ang problema ninyo ay ako lumulutas! Buhay bang Ama? Kaya, kung yaon ang magiging panuntunan at panindigan, paano kang matatangay? Paano kang matatalo? O sulong sa isip at damdamin nyo kung inilagay nyo ito. Pinatamaan na naman yata ako. Bakit? Hanggang ngayon ba hindi mo pa kilala ang Espiritu, tinatawagan mo'y Diyos mo? Paanong nasambit mo ang pinatatamaan ka samantalang di naman alam kung narito ka ngayon ni Apo Kunching mo? At di ka naman nagsasabing ikay paparito. Sa dami ba naman ang mga inaalala at iniintinding araw-araw, isa ka pa sa iisipin, nandun kaya siya no, patatamaan ko? O tao, kay buti ng isip mo, patutuhanan mo kung mabuti nga ito. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano sa kapwa nyo. Sapagkat sinong nagkakasala kung mapagparatang ang isip niya? Hindi bagat kung sino nagpaparatang? Kung magkagayo't gusto nyo makawala sa mga kasalanan, bakit isip nyo di nyo ialis sa mga paratang? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain nyo ang kapayapaan, gaano man kamahal mo ang isang kapwa-tao mo. Kung di niya nararamdaman at di niya madama ang pagmamahal mo, masasabi mo bang mahal na mahal mo siya? Hindi. Masasabi mo ito doon sa taong nakadadama sa'yo. Masasabi mo sa taong tatanggap sa'yo. Masasabi mo sa taong lalapit sa'yo. Ngunit sa lumalayo sa'yo, di mo masasabi. O tao, katotohanan ang tinuturan ko,
Ang Ama man, mahal niya ang lahat. Ngunit di lahat ay masabi niyang, anak, halika rito, mahal na mahal kita. Nasasabi niya yaot, napapadama niya yaon sa mga lumalapit sa Kanya. Nararamdaman niya o ng mga dumadama sa Kanya at lumalapit na totoo. Subalit huwad ang isang taong sasabihing mahal niya ang kapwa-tao, ngunit di naman niya gusto. O tao, magpakatotoo nang maganap na ang katotohanang kalooban ng Ama. O tao, magpakatapat nang maganap na ang katapatan ng Ama'y mailahad. O tao, magliwanag na kayo nang makita niyo ang tunay na liwanag ng Ama. Subalit habang naroroon ang kung ano-anong isipan niyo, paano niyo mararamdaman tapat at totoo siya? O tao, sino nga magpapakasakit sa inyo kung gayon kayo? Wala ng taong magpapakasakit pa, sapagkat kung pare-parehas ang pag-iisip ng tao, walang magbabatang magpakasakit sa kapwa-tao. Kaya nga, kung lahat ng nagpapakatotoo at nagiging tapat na kapwa niyo sasaktan at masasaktan, sino pa ang lalaban? Yaon ang patotoo ko sa inyo. Kaya't ang sinasaktan ay pinatitibay, ang hinahagupit ay pinalakas, sapagkat bagyo man wala sa buong panahon. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Nais mo ba'y sa tuwinay aluin ka kung totoo ka na sa Ama? Ang naghahanap ng alo at naghahanap ng amo ay batang paslit na walang muwang. Ngayon kung alam mong nasa katotohanan ka't espiritu mo'y nasa Ama ka, at Ama nga ang sumasayo, ikaw ang dapat umalo, ikaw ang dapat umaliw, ikaw ang dapat magpadama upang mapakilala ang Ama mo ay totoo sa iyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig, kaya't ang tao maramdaman ay Ama, masasabi niya'y totoo mula sa Ama. Hetya karamalayahan na. Kung ang sa tuwin ay iisipin mo lamang tao, yaong nasaktan ka't sinaktan ka, ngunit di mo nakita kung paano aliwin at pagalaking ka ng Ama mo, paano mo nasabing nadarama mo siya? Kaya nga't ang masdan nyo kung paano ginagawa ng Ama sa buhay nyo. Huwag yaong ang minamasdan nyo'y may sakit kayo, may problema kayo, may kulang kayo, may sakit kayo, may problema kayo, may kulang kayo. Nasaan ang isip nyo'y Ama? Kaya't kung dadamhin niyo siya, palalaya at makalalaya rin kayo, sapagkat ang dinaman niyo siya, hindi yaong laman ang isip nyo, hindi layon ay tao, kundi layon nyo'y Ama, 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 Ama mismo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ang wika nga niya, sambitin mo man tao, umulan ka, umulan ka, umulan ka, kung hawak kong hulan, walang uulan. Ngunit anak, makita ko lamang ang puso mo't isip na matapat sa akin, di mo man hilingin paulanin at nandiligan ka, ako'y magbibigay ng ulan. Tao, yaon ang patotoo ng Ama. Kung totoo kayo, ang minimithi niyong makalaya, siya'y tanggapin niyong buong buo, tapat at di talusira. Totoo at di talusira. Totoo at tapat at hindi huwad, sapagkat ang Ama'y di mapaglilihiman ng isip at kalooban. Sapagkat ang Ama'y noon, ngayon at kailanman, at di magbabago sa inyo tao. Tao ang nagbabago, hindi Ama. Tao ang nagbago, hindi Ama. Ngunit patuloy pa rin naririyan at sinasabi, anak, halika rito, mahal na mahal kita. Anak, pumarito ka. Eto lamang ako, nandito lamang ako, nandyan lamang ako. Kahit saan ka bumaling, ako'y ako. Bakit di mo madama? Dahil wala akong totoo sa'yo. Bakit di mo makilala? Bakit di mo makita? Yaong mabuti kong alay, yaong mabuti kong handog, yaong mabuti kong salita, yaong totoo kong aral, yaong totoo kong binibigkas. Sapagkat hindi ka totoo sa akin. Hinahanap mo'y kapwa mo taong totoo. Kung di ka naman totoo, paano mo masusumpungan ang taong katulad mong hindi totoo yung makikita mo, sapagkat di ka rin totoo.
O tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tawag ng tawag na Panginoon kong Jesucristo ang tao. Subalit, ang tinatawagan nyo ba'y nasa puso nyo? Sambit kayo ng sambit na Diyos ko at Ama ko. Ngunit naaaliw ba kayo sa lahat ng sandali sa kaloob sa inyo? Humihinga kayo, kumukurap kayo, nakaririnig pa kayo, nakakalasap kayo ng lasa ng pagkain, nabubusog pa ang tiyan nyo. Ngunit bakit di mabusog ng pagmamahal ang puso nyo? Sapagkat iba ang hinahanap nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kay Constancia magagalit ang di naniwala, subalit akong nakababatid ng isip at damdamin nyo. Kay Constancia magpaparatang ang hindi totoo, subalit akong nakalirip ng inisip nyo. Kay Constancia masasabi nyo ang lahat-lahat, ngunit sa akin hindi nyo magagawa kung anong gusto nyo, sapagkat batid kung hangganan ninyo. Niluwal ko lamang ito sa bibig ng kapwa nyo upang ipabatid ko, tao, hanggang saan na ba ang paniniwala mo? Hanggang saan na ba pananalig mo? Totoo ba ito sa puso mo? Kung totoo, dapat nadarama mo ngayon sa dako ko, sapagkat kung totoo akong tinatawagan mo, kahit saan ka pumarito at pumaroon, laman ng puso mo'y ako. Nek karamaneyahanam, at nang dahil kahit saan ka pumaroon ay naruroon ako, sa puso mo'y nakakintal yaong mabuting damdamin mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't winika ng Ama, binubuhay kong muli ang aking espiritu sa inyo pang muli kayong isilang, at nang mamatay ang katauhan yung laman, at mabuhay na lahat ang sa akin dapat. Ang sa inyo'y tatanggap ay magaganap itong lahat, yaong aking pangunahan at pagari ang ganap. Subalit ang huwad, di ako malilirip kailanman, sapagkat walang makalilirip ng aking gawa, maliban ang aking espiritu. Kaya't kung ang espiritu ko'y sumasa inyo, tanto nyo at batid nyo, yaong wika ko't salita ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Magtatanong pa kayo sa mga naglilingkod na kapwa-tao? Tama po ba yun? Totoo po ba yun? Ganon si Apo Kunching, ganyan si Apo Kunching. Bakit? Gaano katotoo ang mga pinagtanungan nyo? Kung kayo mismo'y walang pandaman na nakita nyo at nararamdaman noon, sabi nyo, sino pa kayang kapwa nyo hindi naman siya nakikita? Damhin nyo muna ang katapatan sa puso nyo, at ang totoong madarama nyo, yaong pag-ibig na tapat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Bakit tinuran ko ito? Patotoo ko lamang. Si Constancia ay walang batid, ngunit ako at pasubali, batid ang daha, haking at dinadahak, tinatahak sa daigdig. Nek karamanayahana, hatcho karamaleye, eneyeya, no karamaleya, nek karameneya, anam, nek karameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? May sakit pa ba kayo? Nakalagok ba kayo ng tabletas? Lumagok ba kayo ng kapsula? Na-injectionan ba kayo ng dextrose? Na-injectionan na ba kayo ng vitamina? Aba, sabi nga ni San Pablo, kung mahina man ang katawan ko, ngunit malakas ang espiritu ko, walang bali ito.
Tingnan nyo nga kung malakas ang espiritu nyo. Suriin nyo ngayon kung anong malakas na espiritong nasa inyo. Yung isa ba o ang Ama? Purihin nyo ang Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Ang nagpapahalagang totoo sa kanyang kaluluwa ay nawawaan ng tinuran, subalit ang pinahahalagahan ay sanlibutan, walang naramdaman. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? O, tulad mo, sinong mag-aakala yung kapitbahay mo'y patay na at ikay buhay pa ngayon? Eh, sa'yo sa tumatawa sa'yo, di ba? O, alam ko. Sa pagkatingin niya sa'yo'y eng-eng. Siya ang naeng-eng, ikay buhay. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, patotoo lamang. Ang tao, buhay at patay, alam ng Ama, kilala ng Ama. Pakilala mo sa Kanya, siya nga ang sayo. Tama ba? Kaya mga mahal, pagharian kayo ang wika ng Ama. O Jessica, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Purihin, purihin ang Ama. Tanungin mo nga si Jerry kung buhay ang Diyos. Sabihin mo nga kung naramdaman ang buhay na Diyos. Parehas kayong mahinhin. Sa bahay kaya, mahinhin din kayo. Sabi ni Jero, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Dakila, dakila, dakila siya. Kahirap kayang mangusap, kahirap magsalita kapag hindi mo alam. Tatandaan mo ba yan? Huwag na. Lagay mo sa puso mo. Damhin mo yung Ama. Lahat matatandaan mo. Ang mabuti at masama, huwag mong gagawin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong tuwiran, ilang araw na lang. Sabi ng tao, Lunes Santo na eka. Ilang araw na lang eka, Lunes Santo na, hindi pa siya nagbabago, nainip sa Lunes Santo. Naku eka, ilang araw na lang, Linggo de Ramos. Naku, hinahanap mo'y palaspas. Palaspas, palaspas, palaspas eka. Hindi lang masabi sa'yo ng Ama, ikaw ang papaspasin ko anak eh. Mawalis na yung utak mo at nang magbago. Buhay ba ang Ama? Naku eka, malapit na eka ang Linggo de Ramos. Pasko buhay. Paskong pagkabuhay eka. Parating na naman ang Paskong pagkabuhay, hindi pa nabubuhay si Kristo sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nawa naman, bago dumating yun, eh buhay na siya sa'yo. Abay, buhay naman po siya sa akin. Lagi ko nga siyang tinatawagan. Paano mo siya sinasabuhay? Natutuwa ba siya sa'yo? Galak na galak ba siya sa'yo? Kawawa naman siya. Lagi na lang para siyang bagay na kapag gusto mong gamitin ay ginagamit mo. Pag gusto mong tawagin para siyang hayop na, hoy, aso, halika nga dito. Pero kapag ayaw mo, wala ka ng pakialam. Di mo siya mahalala. Hingi ka ng hingi, hingi ka ng hingi. Siya naman minsan lang humingi sa'yo, hindi mo mapagbigyan. Ano sabi niya? Anak, ang dami ko nang binigay sa'yo, hindi ka pa rin nakontento. Ako naman ang hihingi sa'yo, magbago ka. Ba, hindi pwede yan, eka. Hindi pa takda eh. O sige anak, ikaw ba magtatakda? Huwag mo hintayin ako magtakda, baka nang tinakda mo, ipatay ka na, di na ka na magtatakdang magbago sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sabi nga, lahat kayo takot mamatay. Ngunit hindi nyo kinatatakutan ang pagtungo ninyo sa impyerno. May takot nga ba kayo nun? Ha? Kung natatakot kayong mamatay, katakutan nyo ang kayo'y pumaroon sa impyerno. Sapagkat
Mamatay ka man, may bagong buhay ka. Kung mabuti ka. Pag hindi ka mabuti, saan ka tatanggapin? Saan ka? Saan? Doon mo tanungin ngayon ang sarili mo. Pag kumakain kaya ako'y nalalasahan ng kaluluwa ko. Pag nagpapahinga kaya ako'y nagpapahinga rin ng kaluluwa ko. Pag nasasarapan kaya ako'y nasasarapan din ng kaluluwa ko. Pag natutuwa kaya ako'y tuwang-tuwa rin ang kaluluwa ko. Pag sinabi ng ama, anak, hindi. Ikaw lang yun. Paano po ang gagawin ko? Aba, hanggang ngayon ba hindi mo pa ako kilala? Sabi niya, paano mo nga siyang makikilala hanggang ngayon di ka naman nakikinig sa kanya? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? May mga kaganapan po na kung minsan gusto mong magmadaling maging mauna. Ang usapan kasi, sabi ng mga nung mag-meeting, 2:00 po kay tamang-tama lang yun. Binibigyan ng pagkakataon yung mga iba, no? Katagal pala naman bago magsimula dyan. Bakit hinihintay pa 2:30? Aba, bakit? Ginagawa po ba ninyo mga ginagawa ng mga naglilingkod dito? Pagkatapos ng gawain, tsaka sila gumawa, aba, tinuruan nyo pa. Kagaling, ano? Makakapagpabilad ka pa ba ng damit kung uwi kang hapon maglalaba? Bukas nyo ibilad. Aba, may bayad ka ba? Buhay ba ang ama? Ba't kaya nahuli na naman si Apo Kunching? Nagluwat tuloy, nagtagal. Bakit? Alam mo ba ginampanan? Ang hinahanap mo lang, puro pampapasaya sa'yo. Pinasasaya mo ba yung naglilingkod sa'yo? Para po hindi kayo magdamdam, dapat ang puso nyo si Kristo. Para hindi kayo magtanong, dapat malinis ang isip nyo. Para hindi kayo mahirapan, dapat Ama ay suma sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Buhay pala siya, buhay na ngayon ang isip mo. Buhay pala siya, buhay na rin ang puso mo. Abay talaga naman pong buhay, tumitibok pa Kanino tumitibok? Sino tinitibok? Ang Ama ba at Kristo? O si Pedra, si Pedro, si Juana, sa galit mo, sa hinanakit mo, o minamahal mo? Ganun lang naman kasimple. Pag tumitibok ang puso mo sa galit, mayroong kinagagalitan. Pag tumitibok ang puso mo sa pagmamahal, may minamahal. Magkasama, galit, pagmamahal. Paano nang hari ang Ama mo dyan? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, magtanong kayo sa sarili nyo. Suriin nyo muna ang sarili nyo. Magtanto muna kayo bago kayo mamula. Mamintas ng kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May tanong po ba kayo? May tanong po ba kayo? May tanong po ba kayo? O kayo? Ganda niyong pagmasdan, ano? Puting-puti. Puti kaya isip niyo niya at saka puso niya. Natawa sila. Kasarap ng... Naramdaman niyo po ba yung damdaming pagiging totoo at hindi? Kayo mismo, makakapili kayo niyan kung alin ang pananahanin niyo, yung totoo o pakunwari. Saan kayo masaya? Yung nagpapakatotoo, yung nagkukunwari kayo? Bakit po ginagawa pang ulit-ulitin yung kunwari? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nako. Biro po ba yan? Totoo? Bay magalit man po kayo, totoo yun. Totoo yun. Sapagkat kung ang kagagalit mo'y makapagpapabago sa'yo, abay kay buti. Ngunit yung galit mo, kung lalo pang malulublob ka sa kasalanan, kasalanan mo yan. Parusay sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan,
pagharian kayo. Oh, nakaaliw ka ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ay, nagmano. Ibig ko lang sabihin, ikaw kahit yung mata mo'y medyo malabo, nakakakita pa. Eh siya, tanungin mo nga siya. Parang masaya pa siya sa'yo, tawa ng tawa mula kanina, parang Biyernes Santo na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Pinatatawa ko lang siya, baka magalit siya mamaya. Pag nagalit ka, di ka nababalik, ewan mo naman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O, di ba? O, ikaw, tingnan mo nga yung katabi mo ngayon. Sino mas magaling ngayon sa inyong dalawa? Ah, magaling pala siya, magaling ka pala eh. Pares kayo magaling. Ay, sige nga, tumayo ka. Tumayo ka. Sabi niya, magaling ka na. Eh, tumayo ka rin nga kaya. Akayin mo kaya siya. Nako, baka makita ka ng asawa mo, umupo ka na lang. O ikaw, tumayo ka. O lumakad ka. Sige. Kumisan ang tao, ano, di naman dapat magselos, nagseselos. Wala naman dapat ika-inggit, inggit na inggit. Wala naman dapat ikagalit, galit na galit. Wala naman dapat isipin, isip ng isip. Sino may kasalanan? Tao, hindi Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan. Kung ba naman tapat ka at totoo ka, bakit mo ginagawa yan? Di huwag, para patag ka. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Oh, hirap ka bang humakbang? Magaan na ba? Sa palagay mo'y gagaan pa yan. Sa palagay mo'y, hoy, huwag kang umiyak. Sige, upo na. Lakad ka lang. Lakad muna, lakad. Lakad, lakad, lakad. Masipag ka bang maglakad? O ikaw, tumayo ka nga. Aba. O, sige, apak muna, apak. Apak. Alam mo na bang basahin ngayon yon? Hindi. Sige nga, basahin mo. Hindi mo makita. Ha? Yun ang dahilan. Pero yung memorya mo, nabubuhay na, di ba? Oh, pinakamahalaga, nabuhay ang memorya mo. Tama ba? Eh, si Apo Kunching, wala naman sa bahay ninyo. Paano alam yon? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhe. May oras pa po tayo para sa misa. Pero may oras pa ba tayo para magbendisyon? Aba, may bukas pa po, ano? Galit ba kayo? Galit ba kayo? Galit ba kayo? Hindi po, ano? Tingnan natin kung di kayo galit. May kinausap. O sige nga, kung di ka nagalit, yakapin mo ako. Sige nga, kung di ka nagalit, yakapin mo ako. Eh, kala ko bang hindi ka nagalit? Ay, di na siya galit. Pero hindi siya tinutukoy ko. Yung kinukwento ko, hindi nyo kilala. Pero dahil may pandaman na siya, tumayo siya. Di wala ka ng galit, anak. Purihin mo ang Ama. Makakalaya ka rin. O gusto nyo uli ng concert? Ay, mahilig sila sa concert. Ikaw gusto mo?
paano po ba yan? Ang magko-concert ay ayaw. Eh, yung mga nanonood ay gusto. Pagbibigyan mo ba sila? Sige daw. O, kapatid na Gloria, 3 lang ha, wag labis doon. Aba, nasa daldalan si kapatid. Huli ka ngayon. Hindi, nakatawa na siya. Sige, kanta ka na. Wala akong mic. Who have done this is how the pieces fit. You and I shouldn't even try making sense of it. I forgot how we ever came this far. I believe we have reasons, but I don't know what they are. It's not the way love grows, love moves in mysterious ways. It's always so surprising when love appears over the horizon. I love you for the rest of my days, but still it's a mystery of how you ever came to me, which only proves love moves in mysterious ways. Aka na daw. Battery. Tuwang-tuwa yung mga nasa abroad niyan. Sige. Basta. Sige, anak. Tuloy mo. Ikaw ang nagbibigay ligaya sa akin, sa aking damdamin. Damay ngiti sa puso ko kapag ika'y kasama ko sa tuwing ika'y nakikita. Biglang sumasaya, lungkot ay nawawala. Damay ngiti sa puso ko kapag kita'y kasama ko. Diretso ka umiyak. Kumanta ka, anak, yung hindi nakakaiyak. Umiiyak kasi eh. Huwag kang umiyak. Kumanta ka yung magpampasaya, huwag yung nakakaiyak. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I look and see your face. You were right there for me. In my dreams I always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am, there you'll be. And everywhere I am, there you'll be.
hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll find the truth that a hero comes in you. Can this be love I'm feeling right now? Love the feeling it's giving me now. I don't recall ever feeling this way. Tell me what those ones say, the one who makes me feel this way. Can this be love I'm feeling right now? I am not sure of this feeling somehow. Why do I tremble whenever you're near? I can't seem to say my words so you're here. This is the first time I love to say I love you. It's the first time I ever say the words I do. If I have to say The it second sometimes, tell you once again. This is the first time I'm glad to say I love you. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you. Oh, my soul rejoice. Take joy, my King, is what you hear. Maybe a sweet, sweet sound in your ears. Thank you. Bakit ka pinaawit, anak? Para mabilis na yung memory ay maalala mo lahat. Kung paano yung mga words ng yung mga lyrics ng inaawit mo, kung paano ito yung nagbabalik na sa'yo, ibig sabihin, sinasaayos ng Ama yung iyong memorya. Para na sa gayon, yung naglaps na yun dahil dun sa wala na yon, tapos na. Nakaraan na yon, tapos na. Panibagong ngayon na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siya ang hindi nababatid ng marami. Paborito eka siguro yun. Lagi na lang ekang pinaawit yun. Subalit kung kayo'y naaaliw sa kanyang tinig, aba, kayo rin natutuwa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kung nakatutuwa ang ginagawa ng inyong kapwa sa inyo, kayo'y nasa Diyos na maawain at matuwain. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, kung kayo mismo ay nagagalit, naiinis sa ginagawa ng kapwa nyo, hindi ba sabi ng Ama, kapag nakita mo ang kapwa mo, nakita mo na ako. Sapagkat kung paano mo minamahal ang kapwa mo at minamahal mo siya, ako'y minahal mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung yung kapwa mo ayaw mo, ano mo sasabihin, nasa Ama ka?
Tama ba? Kaya yaon ang patutuhanan ninyo. Gusto nyo kapwa nyo, mahal nyo kapwa nyo, sapagkat ang Ama ay gusto nyo at minamahal nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahirap itong tanggapin, mahirap itong sundin, kung hindi pa totoo ang damdamin. Subalit kang Ama, at kung siya ang nasa inyo, lahat kaya ninyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May bukas pa. Tama po ba? May bukas pa. Bagamat kayo bago rito, may bukas pa. Bukas po wala kami rito eh. Diba? Taas mo yung kamay mo. Hindi, ganyan lang. May bukas pa. Kaya laging umasa. Purihin ang Ama. May taong kapag tinitigan mo'y matutuwa ka na eh. Hindi dahil siya ay abnormal, nakakatuwa siya, parang katawa-tawa. Kundi yung puso mo, napapatuwa niya. Tama ba? Pero namang pag tinitigan mo'y asar na asar ka. Ay bakit ka naasar? Hindi ka naman inaano. Yun ang damdaming demonyo. Buhay ba ang Ama? Ngunit, kapag nakita mo yung kapwa mo'y natutuwa ka, boy, damdamin ng Diyos Ama. Tama ba? Kaya, tingnan nyo nga katabi nyo. Tingnan mo siya kahit wala siyang nakikita, tumingin siya sa katabi niya. At yaon ang pawang katotohanan na hindi nyo batid na ginagawa ko. Mabuti pa ang walang nakikita sumusunod. Ngunit ang isip niya ay nakakakita ng maunawang salita ng Ama. Kaya mas mapalad siya sa maliwanag na mata. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang wika ng Ama, kung bulag man kayo't walang makita at mabanaag sa sanlibutan, ngunit maliwanag ang inyong pag-iisip, mauunawaan niyo pa rin ang aking salita at madaraman niyo pa rin ako sapagkat ako'y suma sa inyong ganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, may ginagawa akong di nyo nalilirip. Akala nyo'y, aba eka, pinatitingnan ng kabilaan, sapagkat siyaon ang aking isang bit at nasang isang bit. Kung ang isang walang nakikita at natawagang bulag, ngunit sa isip ay maliwanag, tumitig kahit walang nakikita, sapagkat sumusunod siya. Kayo, puro na lang eka, titig ka eka, ayoko nga eka. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang masaya, Ama'y sumakanya. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo. May bukas pa po. Diba? May bukas pa.